Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa Niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig Niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinakahiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiaangat Niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Timoteo ay parang anak na ni San Pablo. Binata pa siya nung siya ay kinuha na siya ni San Pablo sa Listra upang maging kasama niya. Siya ay nirekomenda ng mga taga roon na isang taong maaasahan sa misyon. Kaya naging kasama at katiwala siya ni Pablo sa mahabang panahon. Si Pablo ang nag-ordain sa kanya bilang obispo. Yan ang tinukoy ng pagpapatong ng kanyang kamay sa kanyang ulo. Ipinagkatiwala sa kanya na mamahala sa simbahan sa Efeso kahit na bata pa siya. Sa pagpatong ng kamay, binigay sa kanya ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpigil sa sarili para sa kanyang misyon. Ngayong sinulat ang liham na ito, maaaring si Pablo ay nasa bilangguan. Siguro sa pagkabilanggo niya sa Roma. Sabi ni Pablo na huwag niyang ikahiya ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus at ang kanyang pagkabilanggo. Si Pablo mismo ay hindi nahihiya sa pagkabilanggo sa kanya kahit na mas lalong lumakas ang kanyang pananalig sa Panginoong Diyos dahil sa karanasang ito.
Hinihikayat ni Pablo si Timoteo na makihati sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Tutulungan siya ng Diyos na tumawag sa kanila na maging bahagi ng bayan ng Diyos. Ito ay nasa plano ng Diyos noong simula pang gawin niya silang bayan ng Diyos at nahayag ito pagdating ni Jesus. Maring dumadaan si Timoteo sa kahirapan kaya sinulatan siya ni Pablo. Bata pa siya noon kaya baka minsang nag-aalinlangan siya sa kanyang mga gawain. Pero pinapaalaala sa kanya na huwag siyang matakot. Makapangyarihan ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa kanya. Ang kahirapan ay bahagi ng ating pagpapahayag ng mabuting balita. It goes with the job of bearing witness. Kaya hinikayat niya tayo na makihati sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Maganda ang paalaala na ito para sa atin. We will not be spared suffering if we follow the crucified Christ. Hindi ba sinabi ni Jesus na ang disipulo ay hindi angat kaysa kanyang guro? Kung ang guro mismo ay tinatawag ni Beelzebul na siyang prinsipe ng mga demonyo, ano pa kaya sila? Ano pa kaya tayo? Kaya maging handa tayo kahit na sa mga kahirapan at dadating ang kahirapan sa ating buhay. Dito natin makikilala na talagang maasahan ang ating pinaniniwalaan. Maasahan ang Diyos. Darating ang tagumpay pagkatapos ng krus. Patatigin mo rin ang loob ko, O Panginoon. Minsan ako ay nanghihina rin, pero hindi mo ako pababayaan. May tiwala din ako sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.